So, ayun nga mga kalingap, nalungkot lang ako kasi, yun, nakapag-share lang kanina si Dan. Nabawasan na siya ng subscribers. Kaya na 1,000. Ewan ko ngayon kung ilan na yung nabawas. Pero, sa tingin ko naman, di naman po deserve ni Dan mabawasan ng subscribers, Kasi unang-una ay, grabe rin po yung naitulong niya, Grabe rin po yung naitulong niya kay Medit. Kaya, sana naman po ay, unahan po natin, huwag nating i-bash si Dan, huwag nating sisihin. Huwag natin siyang, kumbaga, i-unsub, no? Kasi, wala namang si Dan, ginawang mali, no? Kumbaga, yun lang yung nakita niya na dapat na gawin para matigil or Kasi, sabi nga ni Jomar, nag-worry rin siya kay Dan kasi magkasama po sila sa bahay. Eh, yun ang pansin niya, medyo na-out of focus na si Dan sa mga ganun. Sa mga bashers, yun nga, especially nadama yung kanyang family, yung kanyang kapatid. Yun talaga yung pinaka nag-trigger. Kaya kasi si Dan pagmahal po yan sa pamilya. And lalo na sa kapatid at sa mama niya, Kasi si Kuya Brooks, naman yan, sanay naman si Kuya Brooks. Pero pagdating sa mama niya at kapatid niya, malambot po ang puso nun. Yun, sa tingin ko yun yung naka-trigger, Yun, nadama yung kanyang family. Na bago pa madama yung kanyang nanay, na niya. Nagsabi na siya kay Medit. So, yun. Bago siya magsabi kay Medit, nagpaalam muna siya sa akin. Bago siya magpaalam kay Medit. Eh, ako naman, syempre, wala namang karapatan para pigilan siya kasi ayoko din naman mag-vlog ng ganun na parang napipilitan siya. Kaya ayun. Yun po yung nangyari. Sayang talaga yung subscribers ni Dan. Una sa lahat, ako na-notice mula mag-love team sila ni Medit Tomas. Talaga subscribers niya. Yun ang hindi naisip ng Madam Joy. Ayan. Actually, yung naman pong performance ng channel niya is same lang din naman po. Especially yung views. Kasi yun nga, sa views, di ba, mapapansin nyo yung mga tawag dyan, yung channel, yung ginagawa ni yung July, yung channel performance, titingnan niya, ni-evaluate niya, And yung views naman ni Dan is same lang naman po, nasa 2M. Actually, mas mataas na siya before Ang alam ko may time na tumaas si Dan. Wala pang dandit po nun. Kaya hindi mo natin pwedeng sabihin na dahil sa dandit kaya si Dan ay siguro ang lang mas nakilala si Dan. Pero sa views halos same lang naman po. Kaya hindi naman po natin pwedeng isumbat yun kay Dan. Kasi kung mapansin nyo, before, di ba, oo, nakakasama siya paminsan-minsan, minsan naman hindi sa rank 7 ni July. Pero yung views na talaga, same lang. Nasa 2 million. Yun yung pagkakaalam ko at hindi yung nakikita ko. At ang alam ko, nung nagka-views talaga siya, nung kay Super JR, ayun na pa ba, kay Dayan, yun ay sariling sikap niya. Sariling sikap ni Dan yun, yung pabahay, di ba? Kaya po natin isumbat kay Dan lahat kung bakit huwag natin sabihin na makilala ka dahil sa dandit. Kasi unang-una, matagal na pong kilala yan si Dan kasi pinsan ko naman po yan. Huwag po nating para sa akin talaga, mas nakatulong si Dan kay Medit. Kaya huwag po nating baliktarin, huwag po nating baliktarin. And hindi naman deserve ni Dan talaga ma-hands up. Kasi sa totoo lang po, mas nakatulong talaga si Dan, kay Medit. Ngayon, tingnan niyo po, dahil sa Dandit, si Medit, maraming sponsor. Until now, maraming susupport sa kanya. At di naman po ibig sabihin na wala ng Dandit, is wala na rin Medit, Si Medit po ay part po ng Kalingap Angel yan, Kaya huwag niyo po sanang, sa mga nagmamahal kay Medit, mga sponsors, huwag niyo pong lasunin yung kanyang pag-iisip, na kalabanin man or magkaroon ng sama ng loob sa atin. Kasi si Medit po ay mabait na bata po yan. Di ba? Yung mga sagot nga niya sa akin, nung interview ko siya, grabe yung sa atin pasasalamat kung gaano siya ka-grateful sa atin. Kaya sana naman po sa mga supporters niya, iwasan nating
pag-isipin si Medit na yun nga. Kasi sa totoo lang, di naman po talaga kawawa si Medit. Ano, sobrang daming blessings na dumarating kay Medit at andito pa rin tayo sa kanya, no? At meron pa siyang, ang alam ko, pwede pa siyang mag-vlog in the future, no? Kaya yun po, yun man po yun, ano, kumbaga, porque wala nang danditis, kawawang-kawawa na po si Medit. Diba? Kasi yung unang-una din naman po sila, hindi naman po naging sila, di ba? Di naman sila mag girlfriend, boyfriend, di ba? Alright, so, kaya huwag po nating sisihin si Dan sa kanyang desisyon. Ano? About naman sa Dan Joy, di po ito yung right time para magkaroon ng another love team si Dan, kasi alam niyo naman po. Basta hindi po ito yung tamang panahon para dyan. Kaya muna po natin na makapag-focus si Dan sa kanyang beneficiaries. At ang pangit naman po ng gano'n, di ba? Aalis niya lang sa love team and then papasok agad. So, huwag muna po natin yan dito, ang Dan Joy. Although alam ko, maraming nag-aabang yan, pero hindi po, ito yung tamang panahon para dyan, Salamat din po sa mga, sa mga nagmamahal din kay Joy. Kailangan niya po yan. Kailangan po ni Joy ang tulong, support. Kasi isa po si Joy sa, yun nga, di ba? Siya yung matagal ng, or pinakaunang Kalingap Angel, pero sa mga sponsors, isa siya sa, yung hindi sapat na sponsor. Kahit siya yung unang Kalingap Angel natin, Waiting lang kami sa Dajo at masaya ako kanina kasi nakita ko sila nagtabi. Ayun. So, po, sa mga nakakakita naman na magkasama si Joy at Dan, syempre din po natin maiwasan kasi nasa isang grupo tayo. Nasa isang grupo tayo. So, ayan. Mas ko po na kumbaga, walang iniisip na man, di ba? Mas, kumbaga, gusto ko mag-vlog nang walang anumang iniisip. Kaya wag nating bigyan ng ng kaulugan man kung kung nagkakatabi sila. Dapat hindi na lagi i-vlog ang Angel na luma, dapat yung mga bago na. Hindi rin po kasi may iwasan kasi sila po ay may sponsors and gusto rin nilang makita yung mga binibigay nila na makarating ang pagtulong natin is hindi lang once na tawag dyan, hindi na kumbaga ang tulong natin is tuloy-tuloy, diba? Hanggang sa makapagtapos sila. So yun po, hindi po, iba po kasi tayo, ganun po kasi sa atin, hindi natin pwedeng alisin yun na ang tulong natin sa kanila is tuloy-tuloy and they're part of Kalingap family na, sila ay mga kaibigan ko na rin, mga kaibigan namin, di ba? Kasi yun po, ganun po tayo, iba po tayo, Hindi tayo yung for content lang, tayo ay sinama natin siya sa Kalingap, kaya nga may motto tayo ng One Kalingap, One Family. Pamilya ang turing natin sa kanila. And ang gusto kong tuparin yung promise ko na matulungan sila sa kanilang pag-aaral. Hindi lang yung porke may pabahay na, ayan, bahala ka na sa buhay mo. So, paano na? May bahay nga sila, wala naman po silang trabaho. Diba? Kaya sana po, maintindihan niyo po yun. Hindi po to basta-basta love team lang. Yan po ay, meron po yung, tawag dyan, meron pong mission, bawat vlog natin. Hindi yan for content lang. Bawat upload po natin ay may kaagibat yan na mission. Patiently waiting for Dan Joy's time. Ayan. Sa mga po kay Medit, huwag po nating pamukha na sobrang kawawa po si Medit. Kasi unang-una, sobrang daming blessings na dumarating kay Medit. May mga sponsors siya, di ba? May mga tatanggap siyang sponsorship, May iba, hindi ko alam. Pero okay lang kasi binigyan ko naman siya ng tawag siya, privilege tumanggap ng sponsor kahit kahit hindi dumadaan sa akin. Kaya wag niyo pong masyadong kumbaga
kaawaan, no? Kasi baka naman self-pity na siya sa mga sinasabi nyo, which is kahit hindi naman talaga. Huwag niyong i-partner si Dan, kawawa din yung ex-girlfriend niya. Bakit naman po kawawa? Love team lang naman po yun. Di ba? Love team lang naman po. Yes, huwag po tayong masyadong feeling na pa-victim. Huwag po natin masyadong i-down si Medit kasi baka naman, kasi dahil po dyan, baka mag-self-pity na yung bata, ano? Kahit hindi naman talaga dapat. Kasi tuloy-tuloy naman po yung blessing sa kanya and tuloy-tuloy pa rin naman po yung tulong natin sa kanya. Diba? Sabi nga ni Kuya Val, may plano ata siya na yun, magpag-vlogin na si Medit, which is mas malaking opportunity yun sa kanya. Diba? Mas malaking ano yun, kasi sarili na niya yun. Sarili na niya. Yung, kumbaga, views niya, sarili na niya. Hindi na niya kailangan umasa pa sa tulong, di ba? Pero sana, huwag siyang umalis sa Kalingap kahit nag-vlog na siya. Kasi alam niyo naman po ang history ng mga ganyang pangyayari. Once na umalis na sa Kalingap, after, sa unang buwan, okay pa. Pero after ilang months, 3 months, 5 months, wala na. Yun yung ayokong mangyayari. Kaya sana kung nanonood si Medit, kung maging vlogger man siya, stick pa rin siya sa Kalingap. At sana sa mga sponsors ni Medit, huwag niyo siyang huwag niyong lasunin yung kanyang pag-iisip na umalis sa Kalingap or kalabanin ng Kalingap. No? Kasi alam niyo na po anong mga pangyayari sa mga ganyang alam niyo na po ang resulta sa mga ganyang pangyayari. Diba? Kaya yun po. Naku, natakot lang kayo, sus di naman aasa sa'yo. Kayo po, ako po ay advice. So kung gusto nyo manuin si Medit, kung makapaghiwalay sa Kalingap, di, decision nyo po yan, and decision po yan ni Medit. Pero ako talaga, syempre, ayoko naman mangyari yun. Kasi, and sabi ni Ninong Chula, history repeats itself. Ayan. Sige, kayo po. Pero siguro, sa nakikita ko naman, pag nakakalap sa Medit, on-cam and off-cam, hindi niya gagawin yun. Ano? Kahit pa may mga ganyan na nang-ano sa kanya. Kasi alam niya yung matalino si Medit, mga Kalingap. Alam niya kung saan talaga siya. Kasi ang sponsor ko, hindi yan forever. First month, second month, andyan yan. Hanggang dyan, doon na lang. Pero pag yung relationship natin sa Team Kalingap is okay, andito lang kami sa inyo. Handang tumulong. Hindi ka namin pababayaan. Bakit naman masasaktan si Medit? Love team lang naman. O nga po, ba't naman po siya masasaktan? Di naman po sila no? Di naman sila mag-girlfriend, boyfriend. Diba? Saka, napag-usapan po nila yun privately before pa yung vlog. Siguro mga 5 days ago na rin bago pa yung vlog, napag-usapan na po nila yun. Usapan na po nila yun. Sabi nga ni Medit, diba, sinabi niya sa akin, hindi naman daw talaga siya nasaktan. Nasaktan siya para dun sa mga matatanda or mga senior na supporters ng Dandid. Dun siya, yun yung inisip niya. Subok na ang Kalingap nun pa mga humiwalay, late news. Oo nga, yun na nga po meron ditong ilan-ilan na siguro ay, yun nga, gusto siguro wakwakin si Medit, So, nakimedit naman po yung desisyon Kaya ako naman po ay tutulong ako sa mga gustong magpatulong. Sa mga, mga gustong magpatulong sa atin. Si Medit, sinabi na ni Kuya Bal, ginawa siya ng ambasadora sa Naga. Ay, wow! Hindi ko pa kasi napapanood yung vlog ni Kuya Bal Hindi ko pa na-vlog yung, hindi ko pa papanood yung vlog ni Kuya Bal. Pero kung ganun, kumbaga, kayang-kaya ni Medit gawin. Magampanan yung tungkulin kung sakaling matuloy yun. Pero sa tingin ko, wag na muna kasi nag-aaral si Medit Mas maganda yung mag-focus siya sa pag-aaral. Kaya nga yun yung in-advise ko sa kanya, kung may time siya mag-vlog, wag na muna. Kuya Rab, pero i-vlog pa din ninyo si Medit? Oo naman po. Beneficiary pa rin naman po natin si Medit. May collab pa po ba sila, Sir Dan at Medit po? Hindi po natin pwedeng sabihin na wala na kasi para sila Team Kalingap. So,
may mga pagkakataon syempre na magkikita pa rin sila. Diba? Ayan nyo po yung bashers na yan. Alam nyo mga kalingap angels ay ano na po yan, kumbaga sila ay mga strong na, no? Kasi normal naman po talaga yan. Kahit sino naman po may basher eh. Lalo nasa social media ka. Kaya yan, tinuturuan din namin sila maging matatag, maging strong. Kasi hindi naman talaga may iwasan ng basher. Sabi ko nga, isipin na lang yung positive side. Yung mga pagbabago sa kanilang pamilya, di ba? Yung mga nabago sa kanila, yun na lang isipin. Kaya huwag nilang pansinin yung basher kasi ganun talaga, pag nakikilala ka, pag sikat ka na, pag viral ka, di mawawala talaga ang basher. Kaya huwag nilang pansinin na. Kaya yung iba, sila Carla, sila Joy, sanay na, sa na nila pinapansin. Kasi iniisip nila yung blessings, no? Na kailangan nilang, kumbaga, iniisip nila yung kanilang future. Diba? Kasi andito yung future nila sa Team Kalingap. So, kaya syempre Team Kalingap is about vlogging kasi doon tayo kumukuha ng ating pagtulong sa dami ng ating pinapaaral. Tayo is public figure, no? Kaya normal na may masasabi ang tao sa atin. Kaya yun, dyan, natututo rin naman sila, naging mas strong sila dyan. Kaya ayun, wala na po yung sa kanila. Kaya huwag niyo po silang masyadong kasi magsasabi naman po yun sa akin kung talagang hindi na nila kaya. Saka wala naman po yan, kumbaga basher lang yan. Hindi naman po sila sinasaktan ng kumbaga sabihin natin physically. Tama, nanggugulo lang yan. Yun nga po diba? Yung iba naman, may mga rin siguro, baka may halong inggit na rin. Diba? Yung mayaman pa nga ang vlogger na maraming basher, lalo dumadami. Actually, yung iba, strategy nila yan, na sinasadya nilang magkaroon sila ng basher. Kasi pag may kasi pag-uusapan ka talaga eh. Pansin nyo, yung ibang mga vlogger, minsan mga issue pa sila, minsan nagmamayabang nila yung mga properties nila or pera, yaman. Kasi yun, pag dumadaming basher nila, mas pinag-uusapan sila. Kaya, pero tayo, hindi po tayo ganun. Ayoko po ng ganung community. Pero iba talaga ganun ang technique nila. No? May kasabihan nga tayo na, publicity is still, publicity. No, still publicity. Yes, bad publicity is still publicity. Yung iba ganyan ang ginagawa. Ayan, sa mga di po naka-unsub kay Kalingap Dan, ibalik po natin yung mga nag-unsub sa kanya. Supportahan po natin si Kalingap Dan. Kasi grabe din pong loyalty niyan sa Kalingap. Kahit kilala na po yan, kahit may mga viewers na siya, sumasama pa rin siya sa atin. No? Pag kailangan natin siya, pag kailangan ko si Dan, inaano yan, nire-rescue niya yung sarili niyang lakad. Kaya supportahin po natin si Papa Dan. Diba? Nakakatuwa din si Dan, parang si Edo rin. Yan. Kasi kahit yun, sabi natin may community sila, kahit upload nila, may views, mababa man yung malaki, pero at least may mga nanonood na pinakamababa na 30K. Bihira na po, mahirap na po yun sa mga YouTuber 30K pinakamababa. Feeling ko may gusto si Dan kay Joy at sabi ni Papa Joy. Sulit na lang niya ang gusto niya. Kung meron man, natin yun, kumbaga wala na tayo doon. Labas na tayo doon. No? Kasi personal na niya po yun eh. Wala na tayong magagawa. Kaya sa mga di po nakasubscribe kay Kalingap Dan, supportahan po natin siya. Kalingap Rob, may spark talaga si Dan at Joy. Kita sa vlog ko kanina. Loyal si Kalingap Dan at Kalingap Edu. Yes. Tama po kayo dyan. Kaya, malay niyo po, makahanap tayo ng o makakilala si Medit, di ba? Di pa naman po di ba? Di pa naman po tapos. Di pa natin alam ang pwedeng mangyari. Ang mahalaga si Medit ay scholar na,
may mga blessings siya, may mga sponsor siya. Diba? Malay niyo po, may ibang makalat team si Medi. Diba? Na mas kumbaga mag-ano yung mas mag-work yung kanilang chemistry. Huwag niyo pong masyadong isipin si Medi. Mas mabuti pa, i-ano niyo siya, i-encourage niyo. Huwag niyo po siyang masyadong pag-isipin na siya ay kawawa. Diba? At si Merit may mga post din na nakatrigger din at makagawa ng bashing sa inyo kay Kalimutan. Wag naman sana, wag naman tayo mag-post ng mga may something na patama, Kasi, pangit din yung ganun. Kasi nagsisimula doon yung bashing. Bakit gusto niyo hawakan leg ni Kalingap pati personal niya, tama lang decision niya, stop lang din. Alam niyo, isa po yan sa mga naging dahilan kung bakit siguro nawala ng gana si Dan. Kasi sa ibang love team, di naman po ganyan eh. Di naman po ganyan na ganyan ka-controlling yung mga viewers or supporters. Kasi iba na po talaga eh. Iba na talaga. Kaya siguro, umalis na rin si Dan, tinigil niya. Kasi di naman po mangyayari yun. Di ba sabi ko nga sa kanya, kung hindi naman naging ganun ka-toxic yung nangyari, di naman daw siya titigil. So, dahil nga doon, na parang hinawa ka siya sa leeg. Kasi alam mo mga Kalingap, iba po si Dan, di yan magpapadala sa mga sponsor. Di yan papahawak sa leeg. No? Same with Edu. Pares na pares po yan. Kasi ang loyalty po ni Dan ay nasa Kalingap. Nasa akin, no? Kay Kuya Bal. Nasasakal na po sila kaya tama decision. Yes, that's right. Yan din yung ko dyan. Observation ko dyan. Okay lang, i-bash niyo po ako. Okay lang. Wala akong, sanay na po ako dyan. At di ko naman pinapansin yan. Basta ako, focus ako sa pagtulong sa mga beneficiaries ko, no? Marami pong umaasa sa akin. Marami ang naghihintay sa atin. Alam ni Dan kasi yung dapat niyang gawin. Hindi porke may mga nag-sponsor sa kanya, is magpapaano siya doon, magpapakontrol. Hindi po. Ayan. Saka isa pa, nasasaktan si Dan, yung supporters niya mismo, yun yung walang diniwala sa kanya. Yung dating minahal siya, kaya nasaktan siya, na yun din yung magbabash sa kanya, na di niya alam sa mga GC. Baka naipon-ipon talaga yung mga dahilan para itigan niya yung love team na yun. Kasi kung sa kanila ni Medit, wala. Payag po yan si Dan na makapag-love team kay Medit. Kaya gusto ko lang po kayong malinawan yung mga may galit kay Dan, Ako i-bash niya para mas lalo kayong pabaliwin, sabi ni Kuya Chilo. Ayan. Ang daming hindi makamove sa crop top issue. Yes po, di naman po natin control kung sino talaga yung gusto ni Dan eh. Diba? Kumbaga nagkataon na may love team siya. Hindi porque may love team siya is umasa tayo na yun na yung magustuhan niya in real life. No? Di naman lahat kagaya nila Edu at Biancy, nila Jomar at nila Ruel at Rachel. Di ba na sabihin natin na napapansin natin na nagkakaroon ng nagkakadevelopan, di ba? Pero naman, kumbaga hindi lahat ganun. Yung iba ay talagang love team lang talaga. Professional lang. Yung iba naman, nagiging close. Diba? At yung iba talagang magkakatuluyan like ni Rachel at ni Roel. Nasa kanila naman po yun. No? Yung iba, mas piniling lang talaga, like Dan, hanggang doon lang talaga yung niya. Hanggang doon lang talaga siya, sa love team lang talaga. No? Although, yun nga, naging close friend din sila, pero hindi po natin pwedeng sila sa desisyon niya. Kung ano man yung sa crop top na yun, ay personal na po niya yun. Yes po, may kadena sa leg. Yun na nga po, yan din yung naging rason kung bakit umayaw si Dan. Parang kinokontrol natin siya. Ako nga mismo, hindi ko siya Hindi ko siya kinokontrol eh. Diba ako nga mismo na yung sa kanya dito sa kanya, nagpakilala sa kanya, di ko siya inatawag ko lang siya pag kailangan ko. Hindi ko siya pinangungunahan kahit sa mga plano niya sa pag-vlog. Hindi ko po yan inaan. Lahat po sila. Hindi ko sila pinapangunahan. No? Basta pag kailangan ko sila, andyan sila, okay na ako dun. Diba nga po eh.
Katnel nga po, 11 years. Grabe. Kumbaga, masaya na lang tayo kung nagkataon na, ano, lalo sa mga supporters. Di ba? Kung sa kakataon na sila yung magkatuluyan, di ba? Bonus na lang yun sa mga supporters. Excuse me, Kalinga, I don't believe you are not in control of the love teams. Ang sinabi ko po kanina, kina Dan, hindi po sa love team. Kina Dan po, kina Edu, hindi ko po yung kinokontrol. Hindi po ata kayo nakikinig. Ayan. Ayan. Salamat po, sa mga nakakaintindi, na mga hindi unsubscribe kay Kalingap Dan. Thank you po. Si Kuya Bal ma-start ng lunch. Pambira. Humina, abuse mo Kalingap Rob. I think ano lang naman. Dati lang naman po. Ako naman kasi, kumbaga, ma-maintain ko lang yung ano ko. Okay na yung monthly, di ba? Yung monthly views natin, monthly total views natin, okay na sa akin yan. Kumbaga, basta may sapat lang tayong pantulong, pang-provide sa mga beneficiaries natin, scholars, okay na po sa akin yun. Madami-dami din ang nag-unsub kay Kalingap Dan. Sabi niya sa akin, 1K daw kanina. Ewan ko ngayon. Okay lang yan. Babalik din naman po yan. Alam niyo, sa mga may galit kay Joy, lalong marami po ang magmamahal sa kanya. Kasi pinagkakaisa niyo po yung bata no? Si Joy, pinagkakaisa niyo na wala naman po siyang ginagawang masama. No? Si Joy kataratahimik po niyan, pangiti-ngiti lang, pero hindi niya pinapakita kapag siya ay nasasaktan, kapag siya umiiyak, hindi niya yung pinapakita. Kumbaga, hindi niya kailangan magpaawa, no? Pero dahil doon, mas maraming sumusuporta sa kanya. Dahil sa mga yun, nagda-down sa kanya, tingnan mo ngayon, ang daming tumutulong sa kanya ngayon. Yan, kagaya nito, si Salve Arabaca, si Joy Salob ang kulo. Bakit po ba galit na galit kayo kay Joy? Ako nga mismo na matagal ko na siyang kilala, di man lang ako nakaramdam sa kanya ng yung parang nagbabago siya, no? Kahit nagdaan sa kanya the bashing, nung nakaraan, di ba, nabash siya, pero still, loyal pa rin siya sa Kalingap. Mahal pa rin niya tayo. No? Pati yung naman ni Joy. Di ba? Di siya nag-post ng kung ano ng mga patama sa atin, di siya nag-post, nanahimik lang po siya. Di ba? Mabilib nga tayo kay Joy kasi ganun siya. Di siya yung gagawa ng, di siya magpo-post o ano man na ikakabash namin or ng Kalingap. Sinalo niya lahat ng bashing yung nakaraan. Sinalo niya, sinarili niya lang. Diba? Kaya deserve ni Joy ang pagmamahal ng Team Kalingap viewers. Napatunayan na natin yan na kahit dumaan siya sa mga pangbabash, still, andito pa rin siya sa Team Kalingap. Pangiti-ngiti lang. Di ba po? Pansin nyo, mga Kalingap. Ganyan po. Si Joy kumbaga smiling face lang siya, pero hindi niya ginagamit yung fame, hindi niya ginagamit yung fans niya or ano man para siya ay kumbaga magkaroon ng validation or hindi siya nagsisik ng attention. Yun yung pagkakilala ko kay Joy. Kaya yun, marami na rin nakapansin nun, kaya marami na rin yung tumutulong sa kanya. Kaya yung mga nagbabash kay Joy dito, hindi ko alam kung ano yung nakita nyo kay Joy, bakit mo siya binabash. Ano? Ang ganda kasi ng ngiti ni Joy, kaya naiinis sa mga bash. Kaya minahal namin si Joy dahil sobrang below the belt ng tirana. Yes po. No? Tama kayo dyan, smiling in the outside but crying in the inside. Pero sabi naman niya, bihira na lang. Yung dati yun, yung sa Asian nung nakaraan, di ba, yung kay Pure Health. Pero close na po kasi sila Kaya, di ko yun masyadong big deal kasi close na po kasi sila Pure Health kay Joy. Kaya, naging komportable siya. No? Kaya di ko masyadong big deal sa akin yung issue nung nakaraan. Mas natuwa pa nga ako kasi sa kabila nun, tinanggap na lang niya. Nag-sorry pa nga siya Di ba? Hindi siya yung nagpaawa kung ano-ano pa, nagpaawa, nag-post ng kung ano-ano na nagpo-promote ng bashing. Ayan. Insikaw sila kay Joy kasi maganda siya, nasaktan yung ibang fans ni David, kaya ganyan sila.
Ayan, okay naman na po sila ni David. Kumbaga, friend sila. No? Close friend. Walang kuya, walang tatay na. Yun, isipin niyo po, walang tatay po si Joy. Walang magtatanggol sa kanya. Mama niya lang. Diba? Lahat sila babae, wala siyang kuya. Kaya, yun. Naawa din po ako sa kanya. Team Kalingap. Yan, tayo, mga kuya niya. Tayo ng mga kuya ni Joy. Nag-sorry na nga si Joy, bakit pinabalik? Ayan, tama naman. Nag-sorry na po si Joy. Si Joy, kahit todo na bash sa vlog ni Flora po, never siya nanisi, never siya nagreklamo. Wala ka narinig sa kanya na sinabi against kina Flora at that. Yan, exactly. Tama po kayo dyan. Yun yung nagustuhan ko sa kanya, kay Joy. Di ba? Na kahit ang dami nang nangyari sa kanyang pambabash, kung ano man, paninira, still, po rin po siya, loyal pa rin po sa Kalingap. Di siya, yun nga, tama sila, di siya nanisi, di siya nagparinig, di siya nagpaawaw. No? Nag-sorry pa nga po siya eh. Tama ka bro, hindi ko nga rin alam kung bakit. Ako po, bilang kuya lang, nagtatanggol, bilang tayo yung tumutulong. Tayo yung tumutulong. Siyempre, kailangan natin pagtanggol ang ating mga beneficiaries. Kalingap Rap, ang alam kong binabas si Joy kay David, ayaw ni Joy kay David, kaya yun. Wala po tayong magagawa doon. Kung ayaw mo ni Joy, no, kay David, wala po tayong magagawa kasi puso niya yun, i-decision niya po yun. Bakit ba? Kailangan ba dapat magustuhan niya rin? Ang bihira naman. Kaya nung kay Dan, wala tayong magagawa. Kung hindi niya, kung hanggang doon lang talaga siya. Diba? Kahit naman walang love team, marami pa rin mag-sponsors. Okay din, may mga sponsor, pero hindi naman kasing rami ng may love team. Iba rin talaga ang may love team. Iba yung blessings talagang dumarating. Diba? Example lang kay Biancy. No? Kaya wag niyo pong sabihin na ang love team ay hindi nakakatulong. Sobrang laking tulong po yan. Isipin niyo na lang po si Biancy. Ano pong gusto nyo? Vlog natin tuwing na bisita tayo, ganun na palagi. Bisita, kumusta? Sa tingin nyo pa, mga kahit part 30, part wala na po bang? May manunod pa rin po ba? Siyempre, magsasawa ang viewers. Isipin nyo na lang po yung dating unang vlog natin kina Biancy. Yung mga wala pang EDC. Diba? Ang views lang, hirap pang mag 300k. Pero nung nagkaroon ng EDC, sobrang dami, sobrang na-bless po talaga si Biancy. Pati pabahay, milyon ang magagastos, milyon ang budget, no? 'Di ba? Simula nang nagka-love team po 'yan, kaya huwag niyong sabihin ang love team ay hindi nakakatulong. Kay Carla, no? At hindi lang po silang natutulungan, pati po ibang beneficiaries natin natutulungan din. No? Kaya malaking tulong po ang love team. Yung iba atakin sa puso, wala naman puso sa galit kay Joy. Yun nga pinagtataka ko, nananahimik lang naman yung bata. No? Si Joy nananahimik lang, wala naman siya sinasabing masama sa inyo. Nadamay na si Joy lahat-lahat, siya pa rin ang nag-sorry, padayon lang. Di ba? Sa ginagawa niyo po, pamabash kay Joy, lalo kung dadami yung supporters ni Joy. Naiyak ako Kalingap Rap kapag pinabash si Joy ng Below the Belt. Yun nga po, kaya po ako, siyempre, ayoko din ng ganun. No? Kasi wala pa nga pong love team yan si Joy, binabash niya na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa love team kaya may mga bashing. Yun mo si Joy, wala pang love team, no? Binabash na po. Diba? Kasi ang basher, andyan na po yan, hindi natin maiiwasan yan. Sige po, ituloy na ninyo ang Dan Joy. Ay, di po, this is not the right. Sabi ko sa kanya, kanina, di po ito yung tamang oras para dyan. Kung may kahit may supporters pa po yan, hindi po natin pwedeng basta-basta na lang isapak yan. Kasi, yun na, syempre, bigyan natin ng time si Dan, di ba? Dan Joy magpapataob sa million views ng Jom. Ay, grabe. Alam, masaya tayo kung magkaroon pa ng another Jomcar at EDC na talagang, inaabangan. Masaya tayo dyan kasi mas maraming matutulungan at hindi na tayo problema sa mga pangangailangan nitong mga estudyante ito. Kasi mga nursing po yan, hindi po biro ang gastos dyan sa course nila na nursing, no?